Yung galing doon sa Ocampo, papunta to na sa Quirino. Yan, talagang takot sila dumaan dito. Alam nyo ba na hindi lang pagpapaliwanag ang ginawa dito? Pati rin itong bangketa, nalinis na rin. Dati puno ng mga kalat, mga informal settlers dito, tinan mo na mga ngayon. Balik na sa tong bayan. Pag dumanga dito, hindi ka na matakot eh. Tapos itong poste naman, parang nilagyan na nila ng takip. Marami kasi dito mga nasusunog ng tanso eh. Kaya kung makikita mo itong poste, nakakawa. Parang siya, kulay itim at parang masisira. So si Mayor Isko Moreno, pinasalamatan niya yung San Miguel for funding itong project na mahigit 20.8 million as part of the company's social responsibility program. So saksi si Yorme, pumunta dito para sa lighting project na initiate ng Manila City Government with partnership ng San Miguel. So ito ay merong 1,162 high-powered LED tunnel lights along Osmeña Highway. So ang lighting nito, nag-feature siya ng 2,400 lumen LED fixtures na in-install dito sa ilalim ng Skyway Stage 3. So magiging safe na ito para sa mga residents, lalo na sa mga motorista. Alright, so nandito na tayo sa Osmeña Highway, dito sa may P.O. Campo. So i-update naman natin ngayon itong bangketa. Tignan mo itong poste, nilagyan na siya barrier, itong kulay silver. Marami kasi mga nagsusunog dyan ng mga tanso dito sa poste. Tapos umiitim talaga. So ito po yung pinailawan sa Osmeña Highway, corner Ocampo Street. Malaki yung pagbabago dito, tinan mo. Ganyan nakaliwanag itong Osmeña Highway. Yung madilim dyan, yan po yung boundary ng Makati. Kita mo yung pinagkaiba, diba? Magugulat ka, galing ka sa madilim tapos biglang liliwanag dito. So yan po yung mga bagong lights na in-install. Diba? Ganyan ka sa liwanag. So ito po yung i-update natin kabayan, itong bangketa ngayon dito. Diba? Dati puno to ng mga barong-barong dyan, saka yung mga kalat, ngayon malinis na. Natin itong bangketa. Ito, nilagay na rin siya ng itim na poste dito. Ito kasi, di ba, madalas napapadaan tayo dito, talagang umiitim tong poste. Yung mga sinusunog, di ba, yun, mabilis sa masira. Malinis sa tingnan, no? Wala na mga kalat dyan. Talagang amoy konti dito, echas din. Mabango-bago lang yan, no? Tambayan, no? Dati wala talaga akong nakikita mga tao naglalakad dito. Yung galing doon sa Ocampo, papunta to na sa Quirino. Yan, talagang takot sila dumaan dito. Ito kasi dati ginawang ginawa siyang squatting area. Tignan mo yung ito yung sinasabi ko. Yung itim na yan, sinusunog siya. Yan yung mga tanso dyan, umabot yung sunog dyan. Hindi design yan, sunog talaga yan. Ganyan nangyari kapag napabayaan siya. Linis na, wala na yung mga kubol-kubol dito. Yung mga barong-barong natanggal na rin dito. Nagbago, ano kaya ito? Lagyan na lang siguro ng police outpost dito, no? Ang taon, talagang napailawan na to sa panahon ni Yorme talaga. Alam niyo kabayan, yung mga motorista na dumadaan dito, talagang tuwang-tuwa sila. Kasi galing sila dun sa Makati, madilim pa dun eh. Tapos pagpasok nila ito, parang nabiglang nabuhayan. Talagang quality yung ginamit nila mga pailaw dito. Kasi yan yung gusto ni Yorme, talagang hindi itipid yung mga project dito sa Manila.
Tinan mo yung bangketa dyan, no? Kahit maglalakad ka mag-isa dyan, safe na safe ka. Puntahan naman natin itong flyover papunta sa Paco Santa Mesa Road. Kasi dito, ginagawa na rin yung construction ng North-South Commuter Railway Project. So, magiging elevated na yung Daran train. So, dito, sa flyover, ito yung kinoment din ng mga concerned citizen na medyo madilim pa dito. Ito na yung Paco Santa Mesa Road, flyover, papunta to ng PUP School all the way sa Aurora Boulevard. So yung nakikita nyo, yan po yung double decker ng Metro Manila Skyway Stage 3. So dito sa flyover, wala pa masyadong mga ilaw pero maliwanag naman siya. Kasi itong flyover, hindi ko alam kung i-repair ba to o i-improve pa siya eh. Kasi dito, gagawin yung NSER project, magiging elevated na rin to. So far dito okay naman, medyo madilim lang kaunti. Dito kasi dati maraming ding mga nagsusunog ang tanso. Kita mo yung poste na yan, ang itim mo. So marami pa tayong abangan dito ng mga pailaw, 'di ba? Marami nang pinuntahan si Yorme dito sa ibang lugar ng Manila na dinagdagan yung mga lights. Safely, walang fear of accident and street crimes gaya ng mga snatching or itong mga tolonges. 4 kilometers na dinagdagan ng mga lights ay dadaan ng 32 barangays of Manila dito sa District 6 and 5. So, worry no more para sa mga tao na maglalakad dito at saka sa mga motorista, lalo na sa mga naka 2 wheels at mga naka-bike. Malaking tulong to. Dahil itong pagpapailaw kabayan na number 1 talaga dyan, safety. Legit yung liwanag, ha? Pasya kami live na sa media. Grabe kami, liwanag na.